Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, April 25, 2024. Patuloy pa rin pong umiiral yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone sa ating bansa dito nga po sa may parte ng Mindanao. Asahan nga natin sa may parte ng Zamboanga Peninsula ay may tsansa nga ng mga biglaang pag-ulan. At may mga localized thunderstorm tayo sa parte ng Mindoro Provinces, Metro Manila, pero asahan pa rin po natin yung matinding init at alinsangan ng panahon. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron po tayong nakikita ngayon pagpasok ng Mayo na imo-monitor na posibleng maging bagyo. Nasa 55% chance na maging bagyo at 45% naman ang tsansa na ito po ay low pressure area na papasok sa ating Philippine Area of Pressure. Yan po ang ating imo-monitor sa mga susunod na advanced forecast. Dito nga po sa ating rain map animation, asahan nga po natin mamayang alas 10 ng umaga, makulimlim ang kaulapan sa parte ng Central and Northern Luzon. Ganon din po sa may natitirang dulong bahagi ng Palawan. At pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, may biglang pagbuhos ng pagulan dito nga po sa may parte ng Ilocos region, sa may Kalinga. Dito naman po sa may parte ng Pangasinan ay makulimlim ang kaulapan sa Tugigaraw, Isabela. Asahan po natin na may pagkulimlim ng kaulapan. Sa may Mindanao naman, asahan naman natin yung mga scattered rain shower and localized thunderstorm. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, wala naman po tayong inaasahan ng malalakas na pag-ulan. At pagdating nga po ng madaling araw, ay makulimlim pa ang kalangitan sa may parte ng Luzon na may kasamang mahina at katamtamang pag-ulan. At yung eastern section naman ng Mindanao at ng Visayas, may tsansa nga po ng mahina at katamtamang pag-ulan dahil po yan sa ITCZ. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po, by April 26, mananatili nga po na nakakaapekto yung ITCZ sa ating bansa. At pagdating nga po ng April 27, may tsansa po ng pag-ulan muli sa may parte ng Mindanao. At pagpasok naman po ng April 28 hanggang 29, asahan po natin magkakaroon nga po ng possible low pressure area outside PAR, pero yung extension ng kanyang kaulapan ay posibleng magpaulan sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng April 30, ito po malulusaw din kaagad. At pagdating naman po ng May 1, dito mapapansin natin, by May 1, magkakaroon ng pag-ulan dito sa may parte ng Mindanao. At magkakaroon din nga po ng posibleng pag-ulan dito nga po sa may parte ng Luzon. At magkakaroon din po ng low pressure area sa may western section ng extreme northern Luzon. At kung mapapansin natin, may nagbabanggaan po dyan na hangin. Ito nga po ay magiging yung tail end ng cold front. Ay posibleng dito po yan sa may parte ng Taiwan. Pagdating naman po ng May 2, dito po by May 2, mawawala din po kagad yung sama ng panahon. At kung mapapansin natin, magkakaroon muli ng mga mahina at katamtamang pagulan ng parte ng Luzon. At pagdating naman po ng May 3, dito nga po sa may Pacific Ocean sa labas ng ating bansa, ay magkakaroon na ng kumpulan ng kaulapan at magkakaroon ng possible low pressure area. At pagdating naman po ng May 4, ito nga po makikita natin yung sirkulasyon nito nga nasabing posibleng sama ng panahon. Ay monitor po natin kung ano pa nga ba yung mga posibilidad na magiging senaryo nitong posibleng sama ng panahon. Sa ngayon nga po, sa prediction nga ng European Center at Joint Typhoon Warning Center, ito po'y posibleng pababa o posible naman pong dumiretso sa may parte ng Mindanao o kaya po dito sa may parte ng Visayas paangat.
papunta sa may Bicol region. Kaya antabayanan po natin yan kung ito po ba'y magtutuloy or ito po'y malulusaw or mawawala din po agad sa ating advanced weather forecast. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po ito at malaki pa po ang tsansa na ito po ay magbago. Kung sakali mo matutuloy ito po ang kauna-unahang magiging bagyo ngayong 2024 sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.